Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong re-react na video. Ito ay video ni Hunted PH, no? Bilib ako dito sa video na to kasi parang sila lang ang unang nakagawa nito sa Pilipinas. Unless na meron kayo matuturo na iba nang gumawa nito, no? Ire-retract ko yun. Hindi. Kasi parang ngayon lang ako nakapanood na gumawa ng ganito. Ang ginawa nila dito ay ah binabaan nila yung frequency nung sounds na na-record nila para maabot yung yung frequency na hindi abot ng normal hearing ng humans. Na kasi parang ganun yung parang ganun yung konsepto ng pagkuha ng EVP eh. 'Di ba? Hindi natin alam minsan may nagsasalita sa paligid nating espiritu in theory, 'di ba? Then hindi lang abot ng pandinig natin yung frequency kung saan sila nagsasalita. So, ang ginawa nila dito, gumawa sila ng experiment, nag-record sila, then ginamitan nila ng software para mag-dive do sa frequency na hindi naaabot ng human ear. 'Di ba? Ito sila Hunted PH. Hindi ko naman talaga na content ito noong nakaraan. Na-content ko lang kasi yung ginamit nilang nag-opinion lang ako doon sa Necrometer. Naalala nyo yun? Kasi may nag-refer ng video nila na Bungo, ano masasabi mo dito sa dito sa Necrometer na ginamit nila Hunted PH, 'di ba? So naging opinion ko doon kasi yung Necrometer kasi software based yun eh. Gagalaw yun or magpe-perform yung software na yun na naaayon doon sa pagkaka-program ng developer. 'Di ba? Kaya nga hindi ako masyadong dun sa mga apps, sa mga GhostTube, Necrophonic, Necrometer, 'di ba? Kasi nga may chance na ma-false reading eh. Pero I'm not saying na yung mga totoong pang ghost hunting na device ay wala ng chance na ma-false read. 'Di ba? Wala nang chance na magkaroon ng false reading. Kasi lahat yan men mapayang yung mga apps, pati yung mga typical na ginagamit ng mga ghost hunters na equipment. Yan ay namamanipula naman lahat yan. 'Di ba? May ghost hunting na device ba na ginagamit sa ghost hunting hindi namamanipula? Recorder. 'Di ba? Pwede kang may magpanggap sa inyo na na-record yung boses kunyari. 'Di ba? Namamanipula 'yan. Ano pa bang hindi ba na spirit box? 'Di ba? Naalala niyo ginawa ni LG? Siningitan nila ng two-way radio. Na sila Cebu Ghost Hunter PH, 'di ba? Siningitan nila ng spirit box. Thermometer. 'Di ba? Ikulob mo lang yan sa sa palad mo, iinit yan eh. Or isawsaw mo lang yan sa ice box ng yelo. 'Di ba? Sabay hugutin mo. Uy, lumamig dito, 'di ba? Pwede mong gamitin 'yon. Dowsing rod. Yung ganon. Kasi sensitive yun eh. Pwede mo namang iganon yung kamay mo. Yun eh. Yung sa Ouija board. Yung ganon-ganon. Kapag tarantado yung kasama mo doon, pwedeng tulak-tulakin lang yung kung saan letter niya itututok, pwede mangyari yun eh. 'Di ba? Maraming device sa pwedeng mamanipula. However, 'di ba? Ibang-iba naman yung false reading. Kapag sinabi mong false reading, hindi mo naman sinasadya yun eh. Halimbawa, may nararamdaman ang baseline na temperature mo. Dahil lang bubuksan ko to. Ang baseline na temperature mo ay 31.8 degrees Celsius. Naglalakad ka, biglang lumamig. Nag-drop sa 20 degrees. So, ibig sabihin, may multo sa paligid ko. Hindi mo alam, napapasok ka pala sa walk-in freezer. 'Di ba? Hindi naman multo yon pero walk-in freezer yung pinasok mo eh. So, false reading yung sasabihin mong
lumamig ang kapaligiran dahil sa multo. 'Di ba? Or halimbawa, dowsing rod yung dala-dala mo, hindi mo namamalayan. 'Di ba may mga optical illusion na akala mo straight pa yung nilalakaran mo pero nakatilt na. Tapos yung gravity ang nire-relayan ng dowsing rod, biglang liliko ng papaganon. So, ang iisipin mo naman, may tinuturo doon. Ibig sabihin, false reading din yon. Pag uneven yung nilalakaran mo. Kasi may mga ganun optical illusion na akala mo straight pa. Tapos pag nilagyan mo nga ng tubig yan, umaakyat yung tubig eh. 'Di ba? Sa parang pababang bangin. Pag nilagyan mo yung tubig, umaakyat. Pero hindi mo namamalayan, pababa pala yun. 'Di ba? May mga ganon. Ano pa ba yung mga pwedeng ma-false read? Ito nangyari sa akin noon, yung sa EMF meter ko naman, nag-spike. 'Di ba? Nandun ako bigla nagtunugan to, men. Ito mga to, pati yung isa, yung pala may incoming na tawag sa akin sa radyo si Sir Riv. Tinanong nga sa akin ni Sir Riv yun ano yung tumutunog na yun? Wala, dahil sa radyo yun, dahil kasi tumawag ka. 'Di ba? False reading na naman, 'di ba? Hindi mo yung false reading kasi hindi naman pandaraya yun 'Di ba? Yung pagiging bias, syempre may mga pagkakataon kasi na yung false reading ng device mo, mapapagkamalan mong totoo dahil nga bias ka dun sa hinahanap mo. Kasi naghahanap ka ng evidence Kaya yung mga pagtunog ng mga gadget mo or yung unusual na result ng mga device na ginagamit mo, pwede mo kasing pwede mong ipagpalagay kasing totoo kasi nga bias ka sa mo, at hindi masama yon. Naghahanap ka kasi ng evidence As long as hindi mo sinasadya yung result, 'di ba? Kasi yung pagiging bias mo, pwede mo namang i-inspect yan or may ibang mag-debunk niyan At pag na-debunk ka, 'di ba? Hindi naman sasama ang loob mo doon. Akala ko kasi multo sayang. 'Di ba? Akala ko multo pala. Yung pala ano lang pala siya, towel na nakasampay pala. Akala ko yung nahagip ng camera ko ay white lady. Towel na nakasampay pala. Sayang, di ba? Pero intact pa rin yung credibility mo doon. Hindi mo naman sinadya na magpa-costume ng white lady. Paulit-ulit ko sinasabi yan para maintindihan yung pagkakaiba ng false reading, yun ang mga nagiging bias. At yung mga talagang intention na mameke talaga. Ibang usapin yung talagang sinadya mong mameke. 'Di ba? Now, continue tayo dito mga meno. Kaya importante talaga yung credibility. Kapag yung sa bagay nasa audience din naman kasi yan yung sinasabi nila na, pero feeling ko minsan palusot na lang Yung sasabihin nila na ang importante kasi sa amin ay entertain kami. 'Di ba? Importante kasi na-entertain kami. Hindi ko naiintindihan yun yung ano na yun I mean, syempre, kaya ka nanood ng, ikaw ba, let's say, i-define natin, anong entertain ba yung tinutukoy mo? Tungkol ba sa na-entertain ka yung parang nanonood ka ng movie? Ako, wag nyo kong bubullshitin na yun kadalasan yun ang palusot 'Di ba? Yung pagkapanood namin kay Donsky ay para lang kami nanood ng pelikula nun. 'Di ba? Yan ang nakakabwisit na palusot Na wag nyo kong bullshitin. Kaya kayo nalibang diyan dahil akala nyo totoo yung ginagawa ng tao. 'Di ba? Tsaka wag nyo ikukumpara sa paggawa ng pelikula yung ginagawa ni Donsky. Kasi yung paggawa ng pelikula, bago man gawin yun, minsan ina-announce na yan Oy, napili si Gal Gadot na gaganap na Wonder Woman. So, ibig sabihin, hindi totoong si Wonder Woman yung mapapanood mo. Yun ay ginaganapan lamang ni Gal Gadot. 'Di ba? Ang director ay si Patty Jenkins. Ibig sabihin, nalaman mo na may nag-direct noon, may nag-decide kung paano scene yung gagawin. May director Ang scriptwriter ay si Vegeta.
Ibig sabihin, may nagsulat ng mga sasabihin. Ibig sabihin, hindi totoo. Diba? At pagkatapos ng pelikula, pinopromote nila, manood kayo ng pelikula ko. Diba? Pinaghirapan namin to. Ilang araw naming sinut to. Diba? Alam mong hindi totoo yung pinapanood mo. O bakit ka naman nag-e-enjoy yun kung alam mong hindi totoo? May tinatawag kasing suspension of disbelief. Nangyayari yan pag convincing yung actor or actress. Yung pag umiiyak siya, nararamdaman mo talaga siya na talagang totoo yung pag-iyak niya. At maaawa ka at may iyak ka. Yun ang nagiging dahilan kung nagkakaroon tayo ng suspension of disbelief. Diba? Suspension of disbelief yun. Yun ang dahilan kung bakit ka natatawa, naiiyak pag nanonood ka ng movie, or natatakot. Diba? Yung ginagawa kasi nila Donsky, unang-una kiniklaim kasi nilang totoo yun eh. Yun yung foundation kung bakit nakakakuha kayo ng curiosity doon sa pinapanood nyo. 'Di ba? Hindi ibang-iba yun doon sa entertainment na sinasabi nyo ng pag nakakapanood kayo ng pelikula. Magkaiba yun. 'Di ba? Doon sa pelikula, alam mo may katapusan yun eh. Alam mo yung it's either mamamatay yung bida o mabubuhay. Alam mo na hindi ka magtatagal na nakaupo sa sinihan. Pero itong kila Donsky kasi, di ba, naiintindihan nyo ba yung kasi gasgas na dahilan yan. Naku, hindi ko na masyado ma-react siya. Mag-proceed na nga tayo. Magkaiba, unang-una hindi dinideklara ng idol nyo yung natotoo yung yung tawag dito, yung ginagawa niya. Pag tinanong mo siya, idol, totoo ba yun? Yun? 1,000% na totoo yun. Ginagago kayo eh. Itong mga artista na to, tanongin mo si Gal Gadot, totoo bang si Wonder Woman ka? Kaya niyang aminin harap-harapan sa'yo na yan ay inaktingan ko lang. Kasi profession niya yun eh, bilang artista eh. Etong pakilala ng idol nyo, Ghost Hunter siya eh. May t-shirt pa kayo, mga animal kayo na Donsky Ghost Hunter Philippines. Hindi ba kayo nahihiya? Tapos alam nyo, entertainment yung pinapanood nyo? Sa totoo lang, yung mga legit na Ghost Hunter, hindi naman naggagaganyan eh. Yung Ghost Hunter of the Philippines, yung gumaganon. Si Boy Balod nga eh. Tingnan mo yung mga claim ng mga Tingnan nyo ha. Wait lang. Boy Balod. O yan ha. Ang argument nyo, alam nyong peke yung idol nyo. Sabi dito kay Boy Balod Boy Balod, 100, ang pangalan channel nyo, Boy Balod, 100% the legit reactor. Legit reactor daw. Pero mga nire-react niya, mga peking video ni Donsky, paano naging legit yan? Diyan palang ginagago na kayo eh. Tapos kayo, tanggap nyo na Anyway, doon na nga tayo kay Hunted PH. Nalalayo tayo eh. Ito. Start tayo dito sa nakuhanan ni Hunted PH. Bago tayo pumunta doon sa ghost frequency. 'Di ba? Start tayo dito sa timestamp na naka-provide dito sa description niya sa 8 minutes and 46 seconds yung spirit orb daw. Tingnan nga natin, men. Nag-join sila. Nagaling ka, guard, nagbalik. So ito daw. Alam niyo mga kababayan ko, isa sa pinakamahirap na ma-debunk yung orb na yan eh. Kasi kadalasan, yung dust, napapagkamalang orb. 'Di ba? Insekto din.
Pero kayo, depende sa interpretation nyo to, no? Nagaling ka guard, nagbalik. Kasi ako once, nung nasa Valenzuela ako, nakaka-capture din ako niyan. Ang title ng video ko ay Bungo TV Lumang Apartment sa Valenzuela. Wala pa akong kagamit-gamit dito. Wala pa akong EMF meter niyan. Wala pa ako lahat-lahat. So, ito yun mga kababayan ko, no? Dito kasi, ang pwede kong sabihin, kaya ako nako-convince na ito ay orb na nakuha ko. Tandaan nyo ha, pwede kasi ako maging bias sa evidence ko eh. Ako kasi ang kumuha niyan eh. Kaya dapat talaga may third party na mag-o-audit nito. Kasi sa gusto nyo paninindigan kung totoong orb to. Until such time na ma-explain mo sa akin na hindi orb yan. Yan ay dust or insekto. Pero ito yung na-capture ko kasi sa apartment namin. Ito yung normal hindi ko pa iba-bright yan Yan, nakita niyo yan? Yung umandar dito, umangat siya, then babalik. Ako sa akin, kung ito ay alikabok, dapat marami sila dyan eh. Ngayon, iba-bright ko lang para makita nyo maigi. Kasi pabalik pa. Ito na yung naka-bright. Di ba? Ito na yung movement nung na-capture ko na to. You know? O, kita nyo, di ba? Parang 8 yung galaw niya. Ako, kaya ako nasabing orb to, ayon sa aking pagkakaunawa. Kasi transparent siya eh. At nawawala siya pagdating doon sa dulo, nawala siya bigla. Di ba? Yun na ba yun? O, yun na nga yun, di ba? So dito naman tayo sa sa Kila Haunted PH. Ito yung ito yung orb nila na na-capture. Pwede siguro. Well, ito naman ang opinion ko. Just in case na may mag-debunk dito na dust or mapatunayan na dust or insekto kasi iyan, hindi mo naman pwedeng sisihin yung ghost hunter dyan eh. Na-capture naman talaga niya yan na umepal sa video nila eh, di ba? Hindi naman nila sinadya yan na magkaroon ng ganyan. Kasi hindi mo naman masasadya yan, men eh. Kapag sinadya mo na alikabok yan, hindi lang isa ang makikita mo. Dapat marami yan. Pag nag-spray ka ng alikabok, dapat marami yan. Hindi ka naman makakapag-spray ng alikabok na isang piraso lang eh. 'Di ba? Or kung insekto man yan, mapapatunayan, hindi mo naman makokontrol ang insekto na ganyang gumalaw. Ang importante dito, na-capture nila ito nang hindi nila in-stage. 'Di ba? At I don't believe na na kasi may magsasabi na mamaya, yan ay pinatong lang, yan ay edited, di ba? Kasi doon na naman tayo pupunta. Magkaroon lang ng way na i-debunk ang isang bagay. I don't think na edited. Nagbalik. Malayong-malayo ito doon sa sa white lady na naka-costume. Pero still good catch pa rin Nagaling ka guard, nagbalik. Mga bag, panauban ko. May electric fan dun sa tabi. Electric fan ba yon? Mga bag, panauban ko. May
May electric fan sa tabi. So kung may electric fan sa tabi, may mga matatangay yun na ano. Ano, tingnan natin. Titingnan nila yung anong kulay ng ano eh. Ang galing ano. I-ano nila. Curved. Oo, sa Photoshop meron yan eh. Ano na sabi niya? Sabay natin panoorin kung ano ang bagay na to. It can be a speck of dust, a pollen, or dirt. Kadalasan yun yung ano, dust. So, ang argument ni Haunted PH, perfect circle nga ba mga ka-hunted? Ang maganda naman doon, tinatanong niya naman, no? Phone camera ang gamit sa clip na yung might be pixels, will leave it to you, ka-hunted, is to speculate. Ito yung pinakamaganda na attitude ng Ghost Hunter. Yung iiwan sa atin. Kaya nga hanggat maaari, huwag ka magdideklara na paranormal yung nakukuha mo eh. 'Di ba? Or maybe kasi sa sobrang ano ng emotion natin, masasabi mo agad kung ano yung nasa isip mo. Katulad ko nung nasa Clark ako, 'di ba? Nasabi ko kagad kung ano yung nakita ko na babae without even inspecting yung sabagay, takot ako noon, eh. Anong gagawin ko, 'di ba? Kung ano talaga yung nakita ko, yun talaga sasabihin ko. Pero at the end of the day kasi, ang gusto kong mangyari katulad ng ginagawa nila Haunted PH, pagtulong-tulungan natin kung ano ba yung nakita. Lahat tayo kasi kapag nanood ka kasi ng videos ng pag-ghost hunting, pati tayo ghost hunter na rin eh. 'Di ba? Ang pagkakaiba lang natin, hindi tayo kasama doon sa ginagawa nila. Pero kasama din tayo sa pag-ghost hunting. Kaya kung may nakita na ganyan, maganda ito na iiwan sa audience yung yun nangyari. Yung palaging tatanungin nyo, what do you think? Diba? Ngayon, ma-debunk man ito, at least yung ano nila, yung credibility nila intact. Kahit naman ideklara nila na totoong spirit orb yan eh. Di ba? Kung malawak yung pang-unawa nung nanonood, hindi naman maapekto ng credibility nila dun eh. Let's say, ideklara na nila na totoong spirit orb yun. Then, suddenly, na-debunk. Eh, anong gagawin niya? Naging bias sila dun sa ano nila eh. Dun sa evidence nila eh. Ang importante doon, hindi naman nila sinadya yun na magkaroon ng ganon. Hindi sila nagpa-costume ng white lady. At sadyain nila na isabi sa mga tao na white lady yung nakunan. Yun naman ang importante doon eh. Iwan namin laptop mic camera upang mag-record. Umpisan natin next challenge.
Bilhin na kayo ng mga magagandang camera dyan, men. Di ba? Sabagay, dyan din naman nag-i-start ng lahat. Cellphone camera ang gamit, di ba? Pero ang galing ng editing nila, no? Maalam yung, Time check tayo mga ka-hunted, it's 3:46 ng madaling araw. Sa ngayon may challenge tayong gagawin. Iiwan natin si ka-hunted David. Sa challenge na ito, iba-blindfold natin si ka-hunted David at paiikutan natin siya ng ating mga ghost ball katabi ang EMF. Ano yung hawak niya na parang oil na yun? May ugat-ugat. Forward na lang. Sorry po. Lura na. Bumili ako madaming EMF reader. Diyan. Jabos ah. Dito na po sila. Pag nabigyan na ng chance Susunod na lahat ilalatag ko lahat. Sige, okay lah. Dapat po bangko. Hello. Good evening. Umaabot na red, no? Tandaan nyo Dami. kapag fake yan, hindi ko naman sinasabing fake na fake talaga. Ang indikasyon, isa sa sign pag fake, kadalasan, yung biglang full scale siya. Hindi muna siya dumadaan sa padala-dalawa, yung gradual na umaano. Nasa 70% peke yun pag yung biglang full scale agad ang EMF reader. 70% lang. Kasi malay mo, may sobrang lakas talaga na spirits na talaga namang ganun talaga yung ginagawa, di ba? Pero bibihira kasi yun eh. Hindi, bigyan sana. Dapat may pagdadaanan muna siyang at hindi matagal dapat yun. Mawawala din yun. Okay. So, nagpiring Nagkopra. Bulan mo, masarya ka. Punta lang kami makakuan. Ilang minutes ba 30 kas, okay lang? Hindi. Kung mayroon ng espiritu dito, pwede ba kayong lumapit at pailawin ang motion ball at EMF? Kung mayroon ng espiritu dito, pwede yung pailawin yung motion ball at yung aming EMF. Pasensyahan muna kami. Gusto lang namin mag-explore. So mga ka-hunted, iniwan na natin si ka-hunted David para gawin yung solo challenge na may blindfold yung kanyang mga mata. So susubukan niya ka-hunted kung magpaparamdam sa kanya sa pamamagitan ng ghost ball at EMF. Tara, balikan natin si David mamaya after 30 minutes. Pagalaw nga ng paranormal entity, ghost ball.
audio na maririnig nyo ay galing sa mikropono na nakakonekta sa nag-record sa laptop. Pinataasan namin ang kanyang low frequency sa post-edit. So ito na. Ay, may miming oh! May pusa sa gilid! Miming! Ming, 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 ming. O, palakasan daw natin ang volume natin. Patayin ko mic ko. Wala ba talaga naririnig doon sa portion na yun? Parang wala narinig. Nakamute. Kami kapasensya ka ninyo. Pero kung may espiritu maridya, hindi ka makaparapit. Ito sa laban ng aman niya motion ball. Ang aman niya EMF. Kung may espiritu man niya, Forward na natin hindi na ka forward. makaparapit. Nga EMF. Nakakalito yung ano. Uy, may night vision sila oh. Di katulad dong kay ano kay Kuya Red na green. Gisulyas, tinga ako. Ano yung bal na ba eh? Miss, ano to? Hindi na ang doon, ano, Espanyol. Ha? Seryoso? Good. Kagpabi ko ni kamo mga ginininayan nyo lang ko mga agi mo likod. Hindi, malayo kami. Doon kami sa dulo. Ngayon, yung may dinideklara niya naririnig na yon. 'Di ba? Wala naman tayong wala naman tayong way para malaman kung totoo yun o hindi. Yung may narinig daw siyang Espanyol, no? Unang-una, hindi naman nag-manifest, hindi naman nag-spike yung EMF, tsaka ano. Hindi, pwede siguro yun, ako, pwede mag-fall yun sa imagination niya na lang. Yung may nagbubulong sa kanya na yun. Kung totoo man may narinig siyang ganon. Dito pala sila mga kante sa kabila. Lakas. Grabe yung spike ng EMF.
Ano yaman? May kurinti yan. Tingnan mo nga, baka may interference na. Yan din ang iniisip ko eh. Pero doon sa bahay na pula, alam mo yun, yung sa bahay na pula, sobrang lakas ng palo doon. Maya't maya yung tunog ng... Pero siguro dahil nung time na pumunta kami doon, may thunderstorm. Nakaka-apekto ba yung thunderstorm ng EMF reading? Pwede siguro, no? Pwede. May thunderstorm. Doon sa may bandang gate papasok sa bahay na pula, naiintindihan ko kasi may ano doon eh, may poste ng kuryente doon eh. 'Di ba? Pero yung doon sa mismong bahay, walang kuryente doon eh, walang linya doon eh. Siguro thunderstorm ano. Kaya mayat maya yung palo ng... Yikes, sorry po. Dami nila bro. Natural lang talaga na madami dito. Ay, meron dito. Dito talaga mga kantid ang lakas. Ang lakas kantid. Nating pagkikita, dadamihan pa natin ang ating mga experiment upang makakonekta sa mundo ng paranormal sa uulit. Pero yung ano, talaga bang walang sound yung ano, ito? Hindi ko kasi napanood to eh. Parang nakita ko kasi maganda experiment. Yung banda dito, talaga bang walang sound ito? Yung nag-iwan kayo ng mic, yung may pusa na nakita. Ito oh, talaga bang walang sound yan? Wala eh. Haunted PH, ano nga. Dapat kasi kahit paano dito, kahit may static man lang na shhh, yung ganon. Wala eh. Wala. Or sa akin lang ba talaga ang wala? Sayang naman. Parang walang sound. Ito pa naman yung hinihintay ko. 'Di ba? Oh, kita nyo, 'di ba? Doon sa experiment nila, zero. Pati dito sa zero. Ito yung sinasabi ko na na sabi ganun pa sa akin ni Sir Ruel Lopez, yung number 1 fan ni Donsky. Tama ba number 1? Paki-correct na lang ako, hindi number 1. Sabi na ni Sir Ruel Lopez, paano magiging ghost hunting yung kung walang makikita? Parang standard na nila na may makita pag nag-ghost hunting. 'Di ba? Kaya pala feeling ko itong mga grupo ni Donsky na to, mulat na sila sa sa feeling ko lang naman mulat na sila sa ganyang sistema. Kaya napansin niyo si Ghost 133 nung pumuntang Villa Epipanya, nagkalabog doon ng upuan. Parang wala na siyang pake, no? 'Di ba? So ito nangyayari dito, walang masyadong result. So paano 'yan? 'Di ba? Paano 'yan? Para ito kasi yung nangyayari sa standard na mga I'm so sorry po. Sa standard na mga bobo tanga-tangang supporter ni Donsky. Worthless tong video na to. 'Di ba? Pero hindi niyo na-realize yung pwede nitong pwede nitong i-contribute sa ng paranormal sa larangan ng paranormal yung ginawa nila Haunted PH 'Di ba? Ito yung pag-try ng bagong method na pwede nating relyan talaga. Kasi nakita naman dito sa video na to, ina-attempt talaga nilang makakuha ng result. Talagang wala. Wala, ganun talagang pag-ghost hunting Sana ang maging dahilan kung bakit tayo nag-e-enjoy manood ng isang ghost hunting video ay yung process. Hindi yung kung may makikita o wala. 'Di ba? Ito for me, dito ko nakuha yung entertainment na sinasabi nyo. 'Di ba?
Kasi naging curious ako. Although na parang disappointed ako dito, na meron ba talaga kayong pinlay na sound dito? Yung may pusa na naglalakad doon. Parang nakalimutan yung ilagay doon yung sound clip. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.